Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin itong reporter ng Net25 na si Eden Santos. Ito raw kasi ay pinalalayas ng PCO sa Malacanang. Bakit daw? Basahin muna natin itong fake news. Basahin natin yung fake news ng mga DDS. Ito halatang DDS, itong itong Facebook page na ito. Ito raw yung yung kwento. Nagpadala ng liham ang Presidential Communications Office PCO sa pamunuan ng Net25 upang hilingin at tanggalin at palitan ng Malacanang ang beat reporter na si Eden Santos. Ano raw dahilan? Dahil sa nahihirapan daw si Yusek Claire Castro sa mga katanungan ng mga reporters, kabilang na si Eden Santos. Tingnan mo mga kababayan, ito po ay fake news. Kaya mga kababayan magbantay po kayo. Hindi po lahat na makikita natin sa social media ay totoo. Katulad ng post na itong Filipino community na halatang-halata na ito po ay DDS Facebook page. Kaya daw pinatatanggal ng PCO o pinapapalitan, actually pinapapalitan lang ng PCO si Eden Santos dahil daw nahihirapan si Claire Castro sa mga tanong ng mga reporters at yung tanong ni Eden Santos. Mga kababayan, fake news po ito. Hindi po yan ang totoong dahilan. Ito mga kababayan ang totoong dahilan. Ito po, Inquirer.net. Kaya doon sa mga balita na galing po sa mga Facebook pages, mag-iingat po kayo. Marami pong mga peking balita. Mga fake news peddlers po yan Ito pong si PCO ASEC Erelson Kabatbat wrote. Ito mga kababayan ito po yung ayan po. Ayan yung binabasa natin para malinaw. So sumulat po itong si Kabatbat dito po sa Net25 requesting na magkaroon ng bagong reporter to be assigned to cover the President and other agencies inside Malacanang. Sapagkat ito pong reporter na ito na si Eden Santos ay nakita pong hindi lang nakita, na-record pa. Mga kababayan, naka-record po. Nakuna ng video. Ang nangyari, they were breaching the protocol. At ito ay hindi dapat baliwalain. Kasi mga kababayan, meron po silang meron po silang protocol. Meron po silang mga rules and regulations diyan po sa sa Malacanang press corps. Diyan po sa kanilang pagko-cover sa presidente. Hindi po basta-basta kung gusto mo lumapit sa presidente, lalapit ka. Meron po kayong assignment. Dito lang ang mga reporters, hindi kayo pwede lumapit sa presidente. Pero itong Eden na to, yung pinagmamalaki ng mga DDS, magaling daw to sabi. Mamaya tingnan nyo, papakita ko sa inyo yung video kung gaano kagaling talaga. Sabi, magaling daw Pero may papakita ko sa inyo yung video na kung saan talagang etong si Eden Santos, taliwas po ang pag-iisip at talagang halatang-halata na bias, halatang-halata na ito po ay reporter na DDS. Ang unang-una, Net25, pag-aari po ng Iglesia ni Cristo yan. Alam na agad. Diba? Sino ba sinuporta ng Iglesia ni Cristo? Ito mga kandidato ng mga DDS. So, siya po ay lumabag sa protocol. Hindi po dahil hindi niya raw masagot ang mga tanong ni Claire Castro, yung mga tanong ni Eden Santos. Kaya kalokohan po, magbabantay po kayo mga kababayan. Huwag po kayo basta-basta magpapabudol sa mga bali-balita. Mas maganda po, tingnan nyo yung mga lehitimong mga nagbabalita, katulad na itong Inquirer.net. So meron po siyang na-breach sa protocol. Ito, papakita ko sa inyo yung talagang nangyari. Ito mga kababayan, ito po yung video. So tingnan nyo mga kababayan yung video. Ayan po si Presidente Bongbong Marcos. Lalakihan natin. Dali, may sounds pa Teka lang, patanggalin na natin yung sounds. Okay, yan po si Presidente Bongbong Marcos. Ito po yung nangyari dyan po sa sa Tarlac. Noong June 25. And this was the alleged breach of protocols committed by Net25 reporter Eden Santos and other reporters during the June 25 event, where President Marcos led the destruction of illegal drugs in Tarlac. Okay. Ito. Panoorin po natin.
Okay, yan po si Presidente Bongbong Marcos. Nandiyan po yung PIDEA. Ayan, naglalakad na po ang ating presidente. Ops, yun o. At may lumapit po na isang naka-uniforme. Ayan, mga kababayan. At yun, may lumapit na babae, mga kababayan, o. Lumapit. O. Ayan, o. Ayan, mga kababayan, o. Yung mga tao nandun po sa malayo, mga kababayan. Itong reporter na si Eden Santos, siya yung nangunang-una na lumapit dito kay Presidente Bongbong Marcos. Para namang tatakbo si Presidente Bongbong Marcos. Hindi, palapit na nga siya doon sa mga reporters eh. Pero itong Eden Santos, mga kababayan, ito po, ayan na, makikita ninyo. Ayan o, katabi ni Presidente. Ewan ko kung anong naisip nito at ano yun, ambushin interview mo ang Presidente. Meron naman kayong time para mag-interview sa Presidente. Ayan o mga kababayan, o, lumapit siya. Ito mga kababayan. Kahit pa reporter kayo, kahit pa kayo miyembro ng Malacanang Press Corps, meron dapat kayong sinusunod na protocol. Meron po kayong sinusunod na rules and regulations. Hindi kayo dapat basta-basta lumalapit sa Presidente. Paano? Ito, hindi naman ako nag-iisip ng masama dito sa reporter. Paano? Paano? Kung etong babaeng ito, sabihin iba, sama ng isip mo, Hindi. Sakali lang. Kasi pwede mangyari. Malay mo, etong babaeng ito ay nautusan. Hindi ko sinasabing totoo, hypothetical ito, mga kababayan. Nautusan na gumawa ng masama sa Presidente. Kasi meron siyang access sa Presidente, reporter siya paano kung siya'y nautusan na gumawa ng masama sa Presidente? O, diyari agad ang Presidente ng Pilipinas. Ang lapit niya, dikit na dikit sa Presidente. Diba? Yan po yung breach of protocol. Hindi ka basta-basta pwede. Marami pa siyang kasama. Yan pa, Ayan, Kasi magpapa-interview naman ng Presidente. Nagpapa-interview naman yan sa tamang lugar. Diba? Hindi naman yan kita-kita naman natin yung mga tao na andyan lang. Hindi naman tatakbo Presidente. Hindi naman siya sasakay sa aeroplano, hindi naman sasakay sa sasakyan. Nandyan lang siya. So may pagkakataon talagang siya ma-interview. Pero itong Tolonges, na itong si Santos na ito, ay talagang nangunang-una at lumapit sa Presidente. Ayan po yung breach of protocol. Ayan po yung pagkakamaling nagawa niya. Paano nga kung may masamang balak yan? Bakit imposible ba yun? Malay mo, nautusan ng mga gustong o kalaban ng Presidente. Hindi natin masasabi yan, mga kababayan. Hindi ko naman sinasabi na gagawin ni Eden Santos. Kaya lang, siyempre, umiiwas po. Umiiwas po siyempre itong security. Maging ang PCO kasi mga kababayan, ito dito sa nangyari, tila ba napahiya ang PCO? Kasi hawak nila Malacanang Press Corps So tila ba napahiya ang PCO dahil sa ginawa nito ni Eden Santos na walang kaabog-abog lumapit sa Presidente. Mga pagalitan pa ngayon ng PCO dahil bakit ganun yung mga reporter ninyo? Bigla na lang lumalapit ng walang paalam na hindi nagsasabi. Baka napagalitan ng PCO. Dahil sa kapalpakan nito ni Eden Santos na gustong pumapel at gustong ma-interview ang Presidente. Bakit hindi ka maghintay? Bibigyan ka naman ng panahon ng Presidente para magpa-interview. Ayan Dami ng mga reporter Matigas lang talaga ang kokotinet. Napapakamot tuloy si Presidente Bongbong Marcos. Napakamot na lang siya Napakamot siya. Bakit? Ang kulit naman nito netong reporter ng Net25. Talagang dikit ng dikit sa akin. Siguro nailang din ang Presidente. Kaya nagkamot na lang si Presidente. Ayan Ito po si sa Santos ayan naman pala Ito Meron naman palang mikropono na pwede siyang
magsalita at siya po ay tatanungin, bakit kinakailangan pa mag-abot-abot ng mic etong si Eden Santos diyan sa presidente? O di pa-epal nga, di ba? Pa-epal nga eh. Ano yan? Meron na nga kayong oras para mag-interview sa presidente? Gusto mo, meron kang ano yan? Scoop? Scoop ba tawag doon? Spook? Na sarili mo lang? Ay, hindi ganon. Hindi sa lahat ng oras ay kumbaga meron kayong karapatang lumapit. Ayan po ang tinatawag na breach of protocol. Kaya itong si Eden ay pinapapalitan ng PCO. Maglagay naman kayo na 25 ng reporter na medyo ayos-ayos. Hindi katulad na ito, bigla na lang lumalapit at napapahiya kami kasi hawak ng PCO ang Malacanang press corps. Diba? So yan mga kababayan yung dahilan. Hindi dahil nahihirapan si Claire Castro sumagot. Eto, panoorin ninyo kung paano barabarahin ni Claire Castro etong si Eden Santos. Baka sabihin nyo, sino ang sinasabi nyo, nahihirapan sumagot si Claire Castro. Ito, tingnan ninyo, panoorin ninyo kung paano napahiya etong si Eden Santos dito kay Claire Castro. Ito mga kababayan, panoorin nyo. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Balikan ko lang po yun dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake doon po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga ng Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niyo sa social media hinihingi. Sino po in particular ang mabasasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na po in particular? pwede po sigurong... Ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Kaya po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero marami po sa social media So, po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam So, Yusek. isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, niyo... tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Ang mga kababayan po natin... So, isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi Ito mga kababayan, kitang-kita nyo kung paano barahin eh. Parado si Eden Santos eh. Ako natatawa na lang eh. Sabi niya, gusto niya magpa-hair follicle test, yung mga sabi ng mga kababayan natin, sino nga? Hindi niya masabi kung sino. Sabi ni Claire Castro, ikaw ba? Sabihin mo na kung gusto mo. Ikaw ba ang gustong magpa-hair follicle sa presidente? Hindi naman makasagot. Ito ba yung sinasabi nyo, magaling na reporter? Ito ba yung pinagmamalaki ng mga DDS? Tanong ko nga. Humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya sa social media. Madam Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming iba. Paikot-ikot ka eh. Sabihin mo na lang kung ikaw ang may gusto na magpa-hair follicle test ang presidente. Dahil mo sinasabi, paikot-ikot ka eh. Balita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si Attorney Vic Rodriguez, di ba matagal na rin naman. Nakaisip. Naisip niya si Vic Rodriguez tuloy. Nadamay pa tuloy si Vic Rodriguez. Wala siya masabi. Ba't di mo aminin? Kung talaga matapang ka, magaling ka na reporter ng Net25, dati namin mo, ako po. Gusto ko po talagang magpa-hair follicle test ng presidente.
O di dapat kung matapang ka, wala ka rin pala sa ayos eh. Ha? Gusto mo nga magpumapel, pero ayan, tinanong-tanong ka, hindi mo naman masagot. Ngayon, si Vic Rodriguez ang itinuro mo. Ang dami. Ba't hindi mo binanggit si Baste? Hindi mo binanggit si sino-sino pa? Pati pangalan mo, dahil binanggit mo. Ikaw pala may gusto, kunwari hindi mo naman matindigan yung gusto mo. Kanyang hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay. Tama. Kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yun ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anumang demand patungkol sa hair follicle test. Okay. O di durog. Durog yung pinagmamalaki yung Eden Santos. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ito kahit pa magpa-hair follicle test ang Pangulo, kahit ano pang klaseng gawing drug test ng Pangulo, kapag ang resulta negative, maniniwala ba kayo mga DDS? Ikaw, Eden Santos, maniniwala ka ba na kapag nagpa-hair follicle test ng presidente at negative ang resulta, tatanggapin nyo ba yung resulta? Hindi. Kahit pa ulit-ulit pa na magpa-drug test ang Pangulo, hindi nyo matatanggap yung resulta kung negative. Gusto nyo kasi maging positive ang resulta para tuwan-tuwa kayo sa binibintang ninyo para mga tagumpay. Ito mga DDS na ito. Hindi po ganoon. Saka, kung gusto nyo magpresidente muna kayo. Gusto nyo magpresidente kayo. Bago nyo utusan ng presidente, magpresidente kayo. Paano nyo utusan nyo presidente magpa-hair follicle test? But sino ba kayo? Sino ba? Mas mataas sa presidente? President of the president? Reporter, sinasabi mo. Eden Santos, reporter ka. Mas mataas ka ba sa presidente? Uutusan mo ang presidente? At kung nagbibintang ka, tama si Claire Castro, kayo ang magpatunay na gumagamit ang Pangulo ng illegal na droga. Hindi yung utusan nyo siya. Mga ugok. Ngayon, sa mga DDS na bilib kay Eden Santos, magaling ba? Supalpal nga kay Claire Castro eh. So, ang talagang dahilan, mga kababayan, kaya siya pinapapalitan kasi lumalabas sa parang bastos at hindi niya sinusunod yung protocol. Nakakatakot po yun, bigla ka lalapit sa presidente. Paano nga kung may at bigla mo nalang saktan ng presidente? Hindi ganon. Hindi ka porke journalist ka, membro ka ng Malacanang Press Corps, ay malaya kang lumapit sa presidente anytime. Hindi pwede yun. Delikado po yun para sa presidente, lalong-lalo na miyembro ka ng Iglesia ni Cristo na ang sinuportahan ay yung mga Duterte. Nako. Palitan nyo na lang. Kasi nga ay lumabag sa protocol. Ngayon, ginagawa pang issue kung ano sinasabi na itong mga tulongis sa mga DDS. Mga ang iengot naman ninyo. Basta lumabag sa protocol, tanggal, palit. Ito naman Malacanang Press Corps, nag-react pa. Bahala kayo sa buhay ninyo. Isa rin tong Malacanang Press Corps eh. Well, anyway, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta sumulat ang PCO, palitan niya si Eden Santos. Ngayon, kung papalitan o hindi, bahala na sila mag-usap-usap. Basta pinakita ko lang sa inyo yung totoong dahilan. Hindi po dahil nahihirapan si Claire Castro sumagot.
Kasi kung makikita ninyo, supalpal nga itong Eden Santos kay Yusek Claire Castro. Diba? So, ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.